Alam mo ba yung pakiramdam na naglilinis ka lang sa lumang baul ni Lola, tapos bigla kang may nakitang parang ginto at nang titigan mo maigi ay parang tumama sa jackpot nang hindi mo naman sinasadya? Sa katunayan may mga ganitong kwento talaga. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga tunay na hidden treasure na aksidenteng nadiskubre sa mga bahay at nang dalhin sa Antiques Roadshow na patunayang nagkakahalaga pala ito ng milyon. Sila ang mga ordinaryong taong biglang naging milyonaryo dahil sa mga lumang gamit lang sa bahay. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Navajo Youth Blanket. Sa unang tingin parang ordinaryong kumot lang ito. Puti, itim at asul ang mga guhit. Hindi mo iisiping may halagang milyon sa ganitong disenyo. Pero gaya ng kasabihan, don't judge a book by its cover. Ang kumot na ito ay minana ng isang lalaki mula sa kanyang lola. Ginagamit lang daw ito dati bilang pantakip sa kama o pambalot kapag malamig. Walang ideya ang pamilya na hawak pala nila ang isang bihirang Navajo Youth Blanket. Gawa ng mga katutubong Navajo sa Amerika at karaniwang pag-aari lang ng mga chief o pinuno noon. Nang makita ito ng mga eksperto sa Antiques Roadshow, halos hindi sila makapaniwala. Isa raw ito sa pinakamagandang uri ng Navajo weaving at tinatayang aabot sa $350,000 ang halaga nito. Pero hindi dyan nagtapos. May isa pang kumot na halos kapareho nito pero ginamit lang daw dati ng pusa bilang birthing bed. Akala mo bababa ang halaga? Baliktad. Yung kumot na yon nabenta sa halagang $1.5 million. Mysterious painting. Isang estudyante naman ang nagbalak dalhin sa dorm yung lumang larawan mula sa bahay ni Lola. Akala niya simpleng frame lang. Kaya nang may lamok na naiipit sa loob ng salamin, binuksan niya ito. Pero nang ilabas niya sa araw para linisin, may napansin siyang kakaiba. Hindi pala ito print o litrato kundi totoong painting. Dinala niya ito sa appraisal. Pero unang dalawang eksperto, sinabing mga $200 to $250 lang ang value. Hanggang sa mapunta siya kay Meredith Hilford, isang appraiser ng Antiques Roadshow. At doon nagbago ang lahat. Lumabas na ang painting ay gawa ni Henry Francois Farney, isang kilalang pintor noong 1892 na sikat sa mga likhang nagpapakita ng buhay ng mga Native American. Ang kakaibang detalye at siksik na komposisyon ng painting na ito ay sobrang in demand sa mga kolektor. Kaya't nang mailagay sa auction, umabot ang halaga nito between $200,000 at $300,000. Isang simpleng larawan lang sana para sa kwarto, pero naging daan sa isang kayamanang di inaasahan. Marble Lion. Sa panahon ngayon, patok na patok sa mga mayayamang Chinese ang mga antigong galing mismo sa kanilang kasaysayan. Kaya't kahit mga lumang souvenir noon, nagkakahalaga na ngayon ng daan-daang libo. Isang babae ang nagdala sa Antiques Roadshow ng Marble Lion na minana niya sa kanyang mga lolo't lola. Akala niya galing ito sa Ming Dynasty, isang kilalang panahon sa China na tumagal mula 1400 hanggang 1700. Pero nang makita ng eksperto, napahinto siya. Hindi lang ito basta Ming, mas luma pa. Isa pala itong orihinal mula sa Tang Dynasty na halos 1,200 years na ang tanda. Halos maiyak sa tuwa ang appraiser dahil bihirang-bihira na makita ang ganitong klase ng sining. Tinatayang nagkakahalaga ito ng $120,000 hanggang $180,000. Kaya kung akala mo kailangan mo ng kakaibang itsura para magkamal ng milyon, minsan sapat na ang simpleng bagay. Basta may kasaysayan itong dala. Ganyan kabigla minsan ang tadhana. Minsan nasa harap mo na pala ang kayamanan. Pero dahil mukha lang lumang kumot, maruming painting o lumang dekorasyon, hindi mo pinapansin. Kaya kung may mga lumang gamit pa si Lola sa baul, huwag mo munang itapon. Malay mo baka doon mo rin matagpuan ang susunod na milyon-milyong kwento. Pins and cufflinks. Ang may-ari ng mga pin at cufflinks na ito ay hindi basta-bastang tao. Apo sa tuhod siya ni Foxy Ned Hanlon, isa sa mga alamat sa mundo ng baseball na kabilang pa sa Baseball Hall of Fame. Noong mga 1890s, siya ang nag-manage ng Baltimore Orioles at 3 sunod-sunod na beses niyang dinala ang team sa championship, 1894, 1895, and 1896. Habang tumatagal ang kanyang karera, nakatanggap siya ng mga espesyal na alaalang ito, mga lapel pin at cufflinks na para bang piraso ng mismong kasaysayan ng baseball. Nang dalhin ito ng pamilya sa Antiques Roadshow,
Agad na namangha ang appraiser na si Simeon Lipman. Bakit? Dahil sobrang bihira raw makakita ng mga memorabilia mula sa Baltimore Orioles ng 1890s at lalong tumataas ang halaga nito dahil konektado ito kay Foxy Ned Hanlon mismo. Ang resulta, ang koleksyon ay tinatayang may halagang hanggang $200,000. Isang simpleng pamana lang noon pero ngayon literal na ginto sa mata ng mga kolektor. A Golden Snake. Noong panahon ng World War II, habang abala ang mga sundalo sa gitna ng giyera, nagpasya silang magpahinga sandali. Sa labas ng kanilang kampo, naglatag sila ng mesa at naglaro ng poker para lang makalibang. Habang tumatagal ang laro, unti-unting lumalaki ang pot sa gitna. Puro mga maliit na jewelry, watch at iba pang gamit sa bulsa. Pero sa tumpok na yon may isang kakaibang bagay na agad tumingin sa araw. Isang gold bracelet na hugis ahas, gawa pa nung paligid ng 1875. Hindi ito basta bracelet lang. Ang head ng ahas ay may nakalagay na sapphire gemstone at ayon sa appraiser na si Peter Schaffer, posibleng ito ay galing pa sa Kashmir na kilala sa pinakamataas na quality ng sapphire sa buong mundo. Ayon kay Schaffer, kaya nitong maibenta sa halagang $25,000 hanggang $27,000 sa merkado. Isipin mo, isang piraso lang ng jewelry na natira sa giyera. Ngayon ay parang gintong kayamanan na may kasaysayang nakaukit sa bawat hibla nito. The Musical Kittens. Isang babae ang matagal nang nagdadalawang isip kung dadalhin ba niya sa Antiques Roadshow ang lumang painting ng kanyang pamilya. Pero sa huli, nagdesisyon siyang subukan. At buti na lang ginawa niya. Ang painting na yon, pinamagatang Kittens Symphony, ay puno ng mga kittens na tila naglalaro at kumakanta sa iisang eksena. Pero higit pa sa pagiging cute, may nakakagulat na kwento sa likod nito. Ang gumawa pala ng masterpiece ay si Julius Adam II, isang sikat na German painter na kilala sa kanyang mga realistang pagpipinta ng mga pusa at kittens. Natuto siya sa kanyang ama, si Julius Adam Sr., na isa ring mahusay na pintor. At alam naman natin, sa mundo ng art collecting, ang mga hayop tulad ng pusa at aso ay parang ginto sa mata ng mga kolektor. Kaya nang masuri ito ng appraiser na si David Weiss, hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Ayon sa kanya, maaaring umabot sa $8,000 hanggang $122,000 ang halaga ng painting. Sino ang mag-aakalang ang isang lumang larawan ng mga kittens ay magiging daan sa isang malaking kayamanan? An ornate Spanish desk. Bago pa makarating sa Amerika, ang lamesang ito ay pag-aari ng isa sa mga vice president ng Liberty London, isang tanyag na kumpanya ng disenyo ng tela sa England. Matapos mamatay ang opisyal, minana ito ng kanyang anak at nang lumaon, dinala niya ito sa Estados Unidos. Pagdating ng desk sa Amerika, napunta ito sa isang auction sa Norfolk, Virginia, kung saan nabili ito ng kasalukuyang may-ari. At nang dumating sa Antiques Roadshow, napansin agad ng eksperto na hindi ito karaniwang mesa. Ayon sa appraiser na si Karen Keane, ito ay isang Hispano-Moresque Bargueno, isang klaseng Spanish desk na may disenyong Moorish or style na impluwensyado ng mga Muslim sa Spain noong unang panahon. Ginawa ito around 1760 at may mga detalyadong cubbyholes o maliit na taguan sa loob. Perpekto para sa mga dokumento at mahahalagang gamit. Bagamat may mga napalitan o naayos na bahagi sa paglipas ng panahon, tinatayang nasa $10,000 hanggang $115,000 ang halaga nito. Isang piraso ng kasaysayan na nagpapatunay. May mga bagay talagang hindi matutumbasan ng pera dahil dala nila ang mga kwentong nagtagal ng ilang siglo. Charlotte Bronte Ring. Isang babae ang naglilinis ng kanilang lumang attic nang may napansin siyang maalikabok na kahon na may lock. Wala siyang susi, kaya sinubukan niyang hanapin ito sa mga lumang gamit. Pero hindi niya akalaing makakatulong ang isa niyang kamag-anak na sa kabutihang palad natagpuan ang tamang susi. Pagkabukas ng kahon, tumambad sa kanya ang isang maliit na singsing. Tila ordinaryo lang pero may kakaibang disenyo at isang munting bisagra sa gilid. At nang buksan niya ito, may nakita siyang tinirintas na buhok sa loob. Dinala niya ito sa Antiques Roadshow upang malaman kung ano nga ba talaga ang laman ng kahon. At doon, natuklasan ng mga eksperto ang isang inskripsyon sa loob ng singsing, pangalan ni Charlotte Bronte at ang petsa ng kanyang pagkamatay. Si Charlotte Bronte ang tanyag na writer ng klasikong nobelang Jane Eyre. Ayon sa mga appraiser, malamang ay pag-aari nga ito mismo ni Charlotte. Sa panahong 19th century, karaniwan daw gumawa ng mga jewelries na may buhok ng yumao bilang alaala sa kanila.
At pati ang pamilyang Bronte ay may mga ganitong sentimental na piraso. Sa huli, tinatayang umabot sa $20,000 ang value ng singsing. Isipin mo, isang simpleng kahon sa attic lang. Pero ang laman, isang bahagi ng kasaysayan ng panitikan. Baby doll. Nung bata pa ang may-ari, nakakita ang kanyang mga magulang ng isang napakaganda at malinis na manikang antik habang nag-aantik hunting sila isang linggo. Gustong-gusto sana ng bata na paglaruan ito, pero pinasya ng kanyang mga magulang na ilagay na lang ito sa salamin. Hindi hinayaan na madumihan o magasgasan. Lumipas ang 50 taon at nanatiling parang bago ang manika. Nang tumanda na ang bata, dinala niya ito sa isang doll hospital para masuri ng mga eksperto. Pero nagulat siya dahil magkakaiba ang opinyon ng bawat appraiser. Isa sinabing halaga lang daw ay $3,000. Pero ang isa naman, itinaya sa halos $116,000. Napakalaki ng agwat. Kaya dinala ito sa Antiques Roadshow kung saan si Billy Harris mismo ang sumuri. Matapos ang maingat na pag-aaral, pumayag siya sa mas mataas na appraisal. $16,000 hanggang $188,000 ang tinatayang halaga. Minsan talaga, ang pagiging maingat at mapag-ingat sa detalye ay nagbubunga ng kayamanan. Lalo na kung ang iningatang laruan ay naging bihirang masterpiece paglipas ng panahon. Sands of Time. Kung titingnang mabuti, ang maselang disenyo sa loob ng bote na ito ay hindi pintura, kundi gawa sa butil-butil na buhangin. Minana ito ng may-ari mula sa kanyang ama, pero wala silang masyadong alam kung saan ito nanggaling. Ayon sa mga eksperto, ito ay likha ni Andrew Clemens, isang deaf and mute artist mula sa Iowa na kilala sa kanyang sand art battles noong late 19th century. Si Clemens mismo ang kumukuha ng buhangin sa Pikes Peak National Park at ang makukulay na tone sa loob ng bote ay natural na kulay ng mga mineral sa bato. Kaya parang likha ng kalikasan mismo ang kanyang sining. Upang mapanatiling buo ang disenyo, nilagyan pa niya ng wax seal ang ibabaw ng bote. Kaya nanatili itong hindi nagalaw sa loob ng mahigit isang siglo. Ayon kay Alan Katz, ang appraiser ng Antiques Roadshow, ang ganitong klase ng sand art ay maaring umabot sa halagang $30,000 hanggang $50,000. Isipin mo, mga butil ng buhangin lang sa isang bote. Pero kapag pinagtagpi ng kamay ng isang alagad ng sining, nagiging gintong obra na binabayaran ng libu-libong dolyar. A Haunted Portrait. Sa unang tingin, isa lang itong lumang painting ng isang batang sea captain mula pa noong 1790. Pero ayon sa pamilya, hindi lang ito basta portrait, kundi larawan mismo ni Captain Aaron Delano, ang 5th great uncle ng kasalukuyang may-ari. Matagal na itong nakasabit sa bahay nila at sa paglipas ng mga taon, nagkaroon na ito ng kakaibang reputasyon. Sabi ng pamilya, may mga misteryosong nangyayari sa paligid ng painting. Hindi naman nakakatakot pero nakakapangilabot din minsan. Madalas daw marinig ng may-ari ang mga yabag ng paa mula sa direksyon ng painting kahit wala namang tao sa bahay. At nung araw na dinala nila ito papunta sa Antiques Roadshow, biglang dumulas ang hagdan na inaapakan ng asawa ng may-ari. Buti na lang walang nasaktan. Natawa na lang sila at sinabing, si Captain Delano na naman yan. Siguro nagbibiro lang. Ngunit sa paningin ng eksperto na si Ken Farmer, ang tunay na halaga ng obra ay nasa detalye. Mula sa uniforme ni Captain Delano, sa mga kasangkapang hawak niya, hanggang sa tumpak na tahi ng kanyang damit. Bawat piraso ay kwento ng panahon. Sa mga kolektor ng Amerikana at folk art, ganitong antik ang itinuturing na pambihira. Tinatayang halaga ng obra, nasa pagitan ng $8,000 hanggang $110,000. Isang haunted painting na hindi lang may kwento, kundi may halagang nakakahilo rin. Icaluxus 2. Ngayon naman hindi painting o jewelries kundi isang kamera. Pero hindi basta kamera kundi ang Icaluxus 2. Isang napakabihirang modelo na may gold plating at lizard skin sa katawan nito. Parang kamera ng hari, ika nga. Unang lumabas ito sa British version ng Antiques Roadshow noong 2001 kung saan inappraise ito ng mahigit £320,000 o katumbas ng halos $400,000 nun. Ang dahilan? 3 o 4 lang daw ang nagawang ganitong modelo sa buong mundo. Sa paglipas ng panahon, lalo pang tumaas ang halaga ng kamera. Ngayon tinatayang aabot na ito sa mahigit $1,000,000. Isang lesson na kahit ang mga lumang kagamitan, kapag bihira at may kasaysayan ay nagiging gintong pamana. A card table. Kung sa unang tingin ay ordinaryong lamesa lang, magugulat ka kapag nalaman mo ang pinagmulan nito. Ang card table na ito ay gawa ng mag-amang John at Thomas Seymour.
Dalawang alamat sa paggawa ng kasangkapang kahoy noong late 18th hanggang early 19th century sa Boston. Ngayon karamihan ng gawa nila ay nasa mga museo na. Pero itong mesa na ito ibang kwento. Isang ordinaryong mamamayan lang ang nakabili nito sa yard sale sa halagang $25. Matapos pa niyang makipagtawaran. Kahit ang kaibigan niya hindi naniwala. Sabi pa raw nito, ang lamesang yan hindi na nga kayang sandalan ng lampshade. Sobrang wobbly. Dagdag pa, puro mold at dumi ang ibabaw. Pero nang masuri ng mga eksperto sa Antiques Roadshow, natuklasan nilang ito nga ay authentic mahogany card table gawa mismo ng pamilyang Seymour. At sa ilalim ng dumi, nandoon ang napakagandang orihinal na disenyo. Tinatayang halaga, umabot sa $225,000 at nang ma-auction ito, ang winning bid ay $490,000 at kapag isinama pa ang buyer's premium, tumataginting na $541,000. Isang mesa lang na nabili sa presyo ng burger combo pero nauwi sa halagang higit kalahating milyon. Kung yan hindi jackpot, ewan ko na lang. Diego Rivera's El Albañil. Noong 2013, sa isang episode ng Antiques Roadshow ng Public Broadcasting Service sa Amerika, isang hindi inaasahang masterpiece ang naging sentro ng atensyon. Isang nawawalang painting ni Diego Rivera. Ang obra na ito, pinamagatang El Albañil, ibig sabihin the bricklayer o ang mason, ay ipininta ni Rivera noong 1904, panahon pa ng kanyang pagiging estudyante sa sining. Matagal itong inakalang tuluyan ng nawala hanggang sa isang araw, dinala ito ng isang lalaki sa palabas at doon natuklasang isa pala itong tunay na masterpiece. Nang marinig ng may-ari na tinatayang halagang $1,000,000 ang painting, halos hindi siya makapaniwala. Ito pa ang naging pinakamataas na appraisal ng buong season at itinala bilang pinakamahal na painting na na-appraise sa buong kasaysayan ng palabas. Isang paalala na minsan, kahit ang mga estudyanteng gawa kapag likha ng isang hinahangaan ng mundo, nagiging yaman na walang kapantay. The Fabergé Flower. Hindi ito basta bulaklak, ito ay gawa sa ginto, silver, rock crystal, may enamel sa mga dahon at diamond sa gitna. Isa ito sa 80 natitirang botanical studies na nilikha ng tanyag na Russian jeweler na si Peter Carl Fabergé noong unang bahagi ng 1900s. Ang kakaibang bulaklak na ito unang ipinakita sa 40th anniversary episode of British version ng Antiques Roadshow noong 2017. 2 sundalo ang nagdala nito kasama pa ang original presentation box na ipinapasa-pasa na raw sa kanilang regiment sa loob ng maraming taon. Kaya nang malaman nila na tinatayang mahigit ₱1,000,000 British pounds ang halaga ng bulaklak, halos hindi sila makapaniwala. Ito ang naging pinakamahal na item sa kasaysayan ng British Antiques Roadshow at isa sa pinakabihirang likha ng Fabergé na nananatiling buo hanggang ngayon. Angel of the North. Siguro pamilyar ka sa napakalaking rebultong tila nakabukas ang pakpak sa Gateshead, England. Yun ang Angel of the North, likha ng artist na si Anthony Gormley. Pero ang dinala sa Antiques Roadshow ay hindi yung higanting rebulto mismo, kundi ang maket o maliit na prototype model na ginamit bago itayo ang orihinal. May taas itong 6 na talampakan at nagsilbing panimulang disenyo para sa tunay na sculpture na may taas na 66 na talampakan. Year 2008, tinaya ang halaga ng modelong ito sa higit $1,000,000 o katumbas ng halos $1.2 million ngayon. Hindi lang ito piraso ng sining. Ito ay bahagi ng proseso kung paano isinilang ang isa sa pinakatanyag na public sculptures sa modernong panahon. Lincoln's Assassination Eyewitness Letter. Isa ito sa mga pinaka-nakakakilabot ngunit makasaysayang dokumentong dinala sa Antiques Roadshow. Ang liham ng isang saksi mismo sa pagpatay kay President Abraham Lincoln. Noong gabi ng April 14, 1865, nanonood si Lincoln ng palabas sa Ford's Theater kasama ang kanyang asawa. Doon pumasok si John Wilkes Booth, isang aktor na lihim na kalaban ng gobyerno. Sa gitna ng tawanan ng mga manonood, inilabas ni Booth ang baril, binaril si Lincoln sa ulo at saka tumalon sa entablado. Sigaw ng Sic Semper Tyrannis. Latin na ang ibig sabihin ay ganito ang sinapit ng mga mapang-api. Pero ayon sa liham na ito, na isinulat ng lolo ng nagdala sa palabas, may mga detalye palang hindi na isama sa kasaysayan. Saksi mismo ang kanyang lolo sa nangyari. Nandoon siya sa teatro. Akala pa nga niya ay si General Grant ang audience, hindi si Lincoln.
Sa sulat, isinalaysay niyang hindi lang basta tumakbo si Booth. Sumigaw pa siya ng mga salitang, "I have done it, the South is avenged," bago tuluyang tumakas. Ang liham bilang first-hand account ng isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng Amerika ay tinaya sa halagang $10,000 hanggang $15,000. Hindi man ito gawa ng sikat na pintor o jewelry ng hari. Dala naman nito ang tinig ng isang saksi sa mismong gabi ng kasaysayan. Rhinoceros Horn Ceremonial Cups Year 2011. Isang lalaki mula sa Tulsa, Oklahoma ang nagdala ng kakaibang koleksyon sa Antiques Roadshow. Isipin mo, mga ceremonial cups na gawa mula sa sungay ng rhinoceros at lahat ay galing pa sa China noong 18th century. Matagal na niyang inipon ang mga ito at nang maipakita sa mga eksperto, halos hindi siya makapaniwala nang marinig ang appraisal. $1,000,000 hanggang $1,250,000 ang halaga ng buong koleksyon. Pero tulad ng maraming kwento ng kayamanan, nagbago rin ang kapalaran nito. Ilang taon matapos ang palabas, bumagsak ng husto ang halaga ng mga rhinoceros cups. Bakit? Dahil ipinatigil ng mga bansa ang pangangalakal ng sungay ng rhino upang malabanan ang illegal poaching o panghuhuli ng mga endangered species. Dahil dito hindi na pwedeng ibenta o i-auction ng malaya ang mga ganitong klase ng gamit. Dalawa sa mga cups ay naibenta sa halagang mas mababa pa sa inaasahan. At ang natitirang 3, walang gustong bumili. Isang paalala na hindi lahat ng may edad ay nagiging ginto, lalo na kung ang halaga ay nakatali sa isang ipinagbabawal na material. Patek Philippe Pocket Watch Year 2004. Isang lalaki mula sa St. Paul, Minnesota ang nagdala ng minanang gold pocket watch sa Antiques Roadshow. Ayon sa kanya, pagmamay-ari pa ito ng kanyang lolo mula pa noong 1914. Ang watch ay gawa ng Patek Philippe, isang sikat na Swiss luxury watchmaker na kilala sa luxurious watches sa mundo. May kumpletong kahon, warranty card at mga ekstrang pyesa pa ito. Parang bagong labas sa tindahan kahit higit 1 siglo na ang tanda. Nang una itong masuri, tinaya lang ito ng $6,000. Pero nang suriin ng mas mataas na eksperto, halos mahulog siya sa upuan nang marinig ang bagong halaga, $250,000. At nang maisalang ito sa Sotheby's auction, makalipas ang 2 taon, ang dating minanang relo ay naibenta sa higit $1.5 million. Mabilis na in-update ng Antiques Roadshow ang kanilang record at hanggang ngayon halos 20 taon na ang lumipas, ito pa rin ang pinakamahal na item na naipakita sa buong kasaysayan ng palabas. Isang relo lang na tinago ng pamilya. Ngayon $1,000,000 na pamana. Walt Whitman Letter. Si Walt Whitman ay tinaguri ang ama ng modernong tula ng Amerika. Noong panahon niya, hati ang opinyon ng mga tao. Ang ilan labis na humahanga, ang iba hindi siya maintindihan. Pero ngayon ang kanyang mga akda ay itinuturing na haligi ng panitikan ng Amerika. Isang araw may nagdala ng lumang sulat sa Antiques Roadshow. Akala ng pamilya, isa lang ito sa mga lumang dokumentong naiwan noong American Civil War. Pero nang makita ng mga eksperto ang signature sa ibaba, halos mapahinto sila. Pirma ni Walt Whitman. Ayon sa kasaysayan, si Whitman ay tumulong noon sa mga sugatang sundalo at isa sa mga paraan niya ng pagdamay ay ang pagsusulat ng mga liham para sa kanila. Mga sulat na ipinapadala niya sa pamilya ng mga sundalo na hindi na makasulat. Kakaunti lang ang mga liham na nakaligtas at mas kakaunti pa ang may pirma niya mismo. Noong una, ang estimation nito ay $8,000 hanggang $12,000. Pero nang makausap ng mga taga-suri ang isang eksperto sa Whitman manuscripts, itinataas nila ang estimate sa $20,000. Hindi ito gawa sa ginto o pilak pero ang laman nito, mga salita ng isang makatang nag-alay ng puso sa digmaan. At sa mundo ng kasaysayan, iyan ang uri ng kayamanang hindi nasusukat sa pera. Bodhisattva Statue. Isang araw may lalaki na nakakita ng kakaibang bronze statue ng Bodhisattva sa isang estate sale. Parang itinadhana talaga. Habang abala ang mga antique dealer sa pag-agawan ng mamahaling gamit, walang pumansin sa estatwang ito dahil kulang ng isang braso. Kaya't mabilis niya itong binili. $100 lang. Pero nang makita ito ng mga eksperto sa Antiques Roadshow, halos hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Ayon sa pagsusuri, ang rebultong ito ay gawa pa noong early 15th century at tinatayang maaaring umabot sa $100,000 hanggang $150,000 ang halaga. Ngunit nagkamali sila at sa napakagandang paraan. Nang dalhin ito sa auction, natuklasang hindi pala ito 15th century kundi mula pa sa Tang Dynasty.
isang panahon na mas matanda pa ng ilang daang taon. At nang i-auction sa Sotheby's ang dating $100 na estatwa ay nabenta ng $2 milyong. Minsan talaga, ang mga nakatambak lang sa tabi ay siya palang pinakamagandang kayamanang itinago ng panahon. Banksy's Mobile Lovers. Sa British version ng Antiques Roadshow, laging inaabangan ang mga kakaibang modern art at walang makakatalo sa kwento ng mobile lovers. Likha ng misteryosong street artist na si Banksy. Year 2014, isang lalaki na nagngangalang Dennis Stinchcombe, ang tagapamahala ng Broad Plain Boys Club sa Bristol, England, ang nagdala ng isang mural na ipininta mismo sa pader ng kanilang clubhouse. Makikita rito ang isang magkasintahan na magkayakap pero parehong nakatingin sa cellphone habang hinahawakan ng isa't isa. Ang obra ay nasira na sana nang tanggalin ito sa dingding, ngunit sinamahan ni Stinchcombe ng isang liham mula kay Banksy mismo na nagsasabing, "Do what you want with it." Kaya't nang ipasuri, binigyan ito ng appraiser na si Rupert Maas ng halagang £420,000. Ilang linggo matapos ang palabas, naibenta ito sa halagang £43,000 at ginamit ng club ang perang iyon upang ipagpatuloy ang kanilang community projects. Simbolo ito ng kakaibang kabutihang loob. Isang street art na minsang itinuring na vandalism, ngayon ay naging tulay para sa kabataan ng Bristol. Barbara Hepworth Sculpture. At sa pinakatuktok ng listahan, isang simpleng paperweight na halos itinapon na, ang kalaunan ay naging pinakamahal na sculpture sa kasaysayan ng Antiques Roadshow. Sa loob ng opisina ng isang head teacher sa St. Ives School sa Cornwall, England, may nakaupong maliit na piraso ng tanso sa mesa. Ipinagpalagay ng mga guro na dekorasyon lang ito. Hanggang sa isang araw ipinatawag ito para sa appraisal. At doon nila natuklasang ito pala ay likha ng sikat na iskultor na si Barbara Hepworth. Ang maliit na obra na tinatawag na oval form ay dating itinuturing na pinakamahal na paperweight sa mundo. Sa unang appraisal noong 2012, tinaya ito sa £60,000 ngunit matapos ang masusing insurance assessment, ang halaga nito ay umakyat sa £750,000. Pinanganak si Hepworth sa Wakefield at tumira sa St. Ives hanggang sa kanyang pagpanaw noong 1975. Ang kanyang mga likha ay nakikita sa mga tanyag na lugar, kabilang na ang United Nations Building sa New York. At ang sculpture na ito na minsang ipinapamigay lang bilang premyo sa mga mag-aaral, ngayon ay nakadisplay na sa Royal Cornwall Museum, kung saan ito pinagmamasdan ng libu-libong bisita araw-araw. Ayon kay John Woodhouse, ang kasalukuyang head teacher, dati, tinatawag lang namin itong pinakamahal na paperweight sa mundo. Pero ngayon, alam na naming isa pala itong obra na dapat ibahagi sa lahat. Isang napakagandang paalala na minsan, ang mga bagay na matagal na nating nakikita araw-araw ay siya palang tunay na obra ng kasaysayan na matagal nang naghihintay mapansin.